Bukod sa pagpapatrolya at masigasig na pagbabantay sa seguridad ng sambayanang Pilipino, ay naging abala rin ang inyong pambansang pulisya sa pakikipagtagisan ng husay at lakas ng pangangatawan sa katatapos na PNP-AFP PCG Olympics 2016. Kaya naman pinarangalan sa traditional Monday flag raising ang mga lumahok dito. Kasabay din ng selebrasyon ang signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng inyong pambansang pulisya at stakeholders upang mas pag-ibayuhin ang ugnayan ng komunidad at PNP. Ang buong detalye, tutukan niyo po. Dahil sa matinding pagsusumikap ng Philippine National Police na maiuwi ang karangalan sa larangan ng palakasan, binigyang parangal ang ating PNP boxing team sa isinagawang 2016 AFP PNP PCG Olympics na bunga ng kanilang masidhing pagsasanay at pag-eehersisyo. Sila ay sina PO2 Gringo Dawadaw, PO2 Dante Garcia, PO2 Floyde Maestre, PO2 Jose Daryl Sobretodo, PO1 Lloyd Francisco, PO1 Damasino Maglangit, PO1 Raimundo Sumugat, and NUP Juan Tipon. Kasabay din ng parangal ay nilagdaan ang tatlong Memorandum of Agreement upang pagtibayin ang pakikipag-ugnayan ng PNP at iba pang mga organisasyon. Isa sa mga ito ay ang PNP and Outdoor Advertising Association of the Philippines Incorporated sa pamumuno ng presidente nito na si Mr. Rodrigo Guevara. Layunin nito na suportahan ang PNP sa pagpapalawig ng programa ng pulisya na PNP Patrol Plan 2030 sa pamamagitan ng electronic advertisements sa lahat ng available e-billboards ng OAAP at iba pang participating member companies sa buong bansa. Ikalawa naman ang Philippine Chinese Charitable Association Incorporated na inirepresenta ni Chairman of the Board Dr. Benito Goyokpin at President Dr. James D. Samantala, kasabay din ito ang MOA signing sa pagitan ng PNP and Food and Drug Administration na pinangunahan ni na FDA Director General Nela Charade Puno at Police Director General Ronald De La Rosa. Dulot na pinaigting na paglaban ng PNP hindi lamang sa iligal na droga, kung hindi maging sa mga iligal na produktong naglipana sa merkado lalo ngayong nalalapit na ang holiday seasons. Ayon sa kasunduan, ang ating mga pulis ay may kapangyarihang mag-imbestiga, magsagawa, mangumpiska at manghuli sa sino mang individual o maging ang mga kumpanyang gumagawa, nagpapalaganap at nagbebenta ng mga peke at di-rehistradong mga produkto. Dahil sa Memorandum of Agreement namin with the Philippine National Police at ng Food and Drug Administration, mas mapapalakas natin at mapapaantig natin ang panghuhuli ng mga peking gamot. No, ang public safety ho kasi ang ating kailangan hong protektahan natin ng mga mamamayan lalo na ho itong Pasko. Marami hong nagkalat ng mga peking gamot, peking cosmetics at mga lalo na ho yung mga gamot na hindi ho karapat-dapat para sa mga kabataan. So sa pagtutulungan ng PNP at FDA, sigurado hong masusugpo ho natin itong mga illegal na ito. Tumanggap ng papuri ang chief ng Philippine National Police mula sa isang prestigyosong organisasyon, ang Gusi Peace Prize International. Ang kabuuan ng kwento, panoorin po natin. Isinagawa nitong ika-23 ng Nobyembre ang ika-16 na taunang Gusi Peace Prize International Awarding Ceremonies sa Philippine International Convention Center na dinaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa pagkamit ng kapayapaan at pagpapamalas ng respeto sa buhay ng mga may dangal sa iba't ibang larangan tulad ng academe, scientific research and discovery, physiology or medicine, chemistry, physics, journalism, statesmanship, philanthropy or humanitarianism, economics, cinematic excellence, performing arts, visual arts, engineering technology, religion, politics, poverty alleviation, literature, cultural heritage, internationalism, architecture, archaeology, ecosystem and biodiversity at biology.
Ilan sa mga nabigyang parangal ngayong taong 2016 ay sina Dr. Kingsley Faulkner ng Australia, Attorney Amor Masovic ng Bosnia and Herzegovina, Dr. Zhang Baogu ng China, Dr. Philip Fiedler ng United States of America, Honorable Kanahia Lalganju ng India, Honorable Daisaku Ikeda ng Japan, Honorable Ahmed Kashada ng Libya, Dr. Khalid Ismail ng Egypt, Honorable Bani Adam ng Iran, Honorable Nicolae Baniciu ng Romania, Honorable Abdallah El Badri ng Sudan, Architect Musallam Sakaamini ng Syria, Honorable Nicholas Hager ng United Kingdom, Dr. Vincent Jampapa ng USA, PM Timothy Harris ng St. Kitts and Nevis, at si Police Director General Ronald Bato de la Rosa, ang kauna-unahang hepe ng pambansang pulisya na naparangalan ng Gussie Peace Prize. Pinarangalan si Police Director General de la Rosa sa larangan ng peace and order at patuloy na pagpuksa sa iligal na droga. I like to think that this award is in recognition of the PNP's relentless war on illegal drugs and crime. It is a war that has been raging for years, but not as relentless and vicious as it is now being waged. It is a war that was long in coming, but for lack perhaps of political will or for other reasons, it was never waged as strongly and ruthlessly as now. It is a war that we'll hope to win so that peace may finally prevail in our streets and communities. Today, illegal drugs in the streets have significantly diminished and crime has gone down. But the war continues to rage and there's no stopping us because there remains much to do. Amidst the dangers of this job, I will remain at the front lines to lead the war against these national scourge and to die doing so if need be. Our country has suffered too long from the evils brought by illegal drugs. And at this point in time, when we have been awakened by the gravity of the problem and recognized its devastating effects, which we have refused to accept for so long, then we must now act with deeper resolve and save our nation in the process. There were efforts in the past, but nobody wanted to go this far. I do not guarantee a complete solution to this menace through this anti-drug war alone because we know that the forces of evil will never stop. But all I know is that it takes more than an armed force to win our communities from the vicious flows of illegal drugs. Hard work, commitment, courage, and most of all, unity will win the day for us. Kasama sa mga naging award presenter ang acting director ng Police Community Relations Group na si Police Senior Superintendent Gilberto D.C. Cruz. Ang nasabing award-giving body ay tinatag ni Captain Jimeniano Javier Gussie, isang dating guerrilla na lumaban sa pananamantala ng mga Hapon. Naging politiko at nakilala sa kanyang laban para sa karapatang pantao kasama ang kanyang asawa na si Madam Teodora Sotejo Gussie na nooy aktibo din sa pagtulong sa mga mahihirap, mga kababaihan, mga inaabuso at may mga karamdaman. Naiwan sa pangangalaga ng kanilang anak na si Honorable Barry Gussie ang nasimulan ng mag-asawa na siya ngayong nagtutuloy ng adhikain ng institusyon na ngayong isa na sa mga pinakakilalang awarding body sa mundo. Noong 17 ng Marso taong 2008, ay pinirmahan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Presidential Proclamation No. 1476 na nagdedeklara sa ika-4 ng Nobyembre bilang Gussie Peace Prize International Friendship Day. Tumulong ang Philippine National Police sa peace and order ng nasabing international event, mula sa pagsundo sa mga laureates hanggang sa paghahatid sa kanila sa airport.
Maging ang Pulis Pasay ay nagbantay sa aktwal na pagdiriwang upang masiguro ang katiwasayan ng Guzzi Awards Night. Tunay na naging matagumpay ang gabi ng parangal at tunay ding kahanga-hanga at magsisilbing inspirasyon ang mga napiling individual sa kanilang bawat larangan. Hanggang sa susunod na Guzzi Peace Prize, mabuhay po ang lahat ng nanalo at naway magsilbing inspirasyon kayo sa lahat ng mamamayan sa buong mundo. Muling pinasyalan ng Police at Your Service ang isa sa pinakamatao at dinarayong lugar, ang Quiapo. Partikular ang Plaza Miranda upang alamin ang iba't ibang modus ngayong nalalapit na ang holiday season. Ang mga naging pangyayari, tunghayan po natin. Ngayong papalapit na ang holiday season, dagsa sa mga pamilihan ang ating mga kababayan upang mamili ng kanilang mga kagamitan at mga pangregalong ibibigay sa kanilang mahal sa buhay. Ngunit kung gaano man kaabala ang mga mamamayan sa paghahanda at pagsalubong sa holiday seasons, ito rin ang panahon ng pagsasamantala ng mga kawatan at masasamang loob na nambibiktima ng publiko sa mga matataong lugar. Kaya naman upang hindi maging biktima ng mga kawatan na naglipana sa mga pamilihan, kinapanayan namin si Police Chief Inspector John Giagi para magbigay ng ilang babala at paliwanag sa mga modus operandi isinasagawa ng mga kawatan. Ngayong holiday season, ang kalimitang street crimes na nangyayari ay yung tinatawag natin na salisi, yung pandurukot at yung tutok kalawit. Unang-una doon sa salisi, kapag po kasi ganito karami yung namimili, yung mga gustong mamili dito sa mga tindahan, minsan sa busy nila na pamimili sa dami ng gustong bilhin, ay nailalapag nila yung kanilang bag sa tabi. Ito po ang hinihintay ng mga manggagansyo upang agad-agad ay kukunin yung bag nila na hindi alam ng namimili. Doon naman po sa mga pandurukot, kalimitan yung mga namimili ang bag dahil sa busy, sa pamimili, busy sa pagbabayad, hindi nila namamalayan na yung bag nila ay nasa likuran nila. Dito po umaatake yung mga kriminal at po unti-unti ay binubuksan yung kanilang bag at dudukutin yung laman ng kanilang bag. Yung pera, alahas man, cellphone man, doon po aatake ang mga kriminal. Pangatlo, slasin nila yung bag gamit ang isang blade. At doon pa lang kunin na nila yung laman ng inyong mga bag habang kayo ay busy sa pamimili o busy sa pamimili ng inyong bibilhin. Ngayong holiday season, laganap po ang tinatawag natin na robbery hold-up o yung tutok kalawit, kung saan na pinag-aaralan ng mga kriminal kung sino yung bibiktimahin nila. Ngayon ay kung nasa isang liblib silang lugar, ay tututukan nila ito at pilit kukunin ang pera, alahas at gamit ng isang namimili o isang estudyante man o mga namimili sa mga bangketa. Ito naman ang payo at paalala ng pulisya sa publiko upang makaiwas sa iba't ibang estilo at modus operandi ng mga masasamang loob. Ang atin pong payo sa mga mamimili, ugaliin na yung bag nyo ay laging nasa harapan. Dito makikita nyo kung sino yung lumalapit sa inyo. Pangalawa, huwag po natin ugaling ilagay lahat ang ating pera sa isang wallet lang o di kaya sa bag natin. Meron po tayong mga pulsa sa mga pantalon, hiwa-hiwala din ang mga ito. Huwag pa dala ng sobra sa kinakailangan natin sa isang pamimili. Bagamat puspusan ng pagpapatrolya at pagbibigay serbisyo ng pulisya sa lugar, meron pa ring mga kawatan at nabibiktima. Kasi yung bago, hindi ko man alam, nagbibili ako ng mga sibuyas, kamatis. Makita ko, wala na. Biyak na yung nakuha yung andon, yung mga ko, yung mga ID, yung mga lahat ng mga ko. May pera ko nung bali 16,000. Nadala yung bag, ay nadala ko. Hindi ko man lang na sa daming tao. Kaya naman, maging sa mga masasamang loob na patuloy na gumagawa ng mga iligal na gawain sa kapwa, ito naman ang babala at payo ng pulisya. Ang babala po natin sa mga patuloy na
gumagawa ng mga criminal activities, hindi magtatagal ang inyong kalukuhan. Ang pulis po ay nandyan palagi. Makalusot man po kayo ng isang beses, sa pangalawa, pangatlo, mahuhuli din po kayo. Worst, baka po ikamatay nyo pa o di kaya ikasakunan nyo pa na hindi nyo na makita ang inyong mga pamilya. Pwede rin po kayong makulong ng 6 na taon. Kaya po mag-isip na po tayo, mamuhay po tayo ng parehas, maghanap buhay tayo ng parehas kung mahal nyo pa ang inyong sarili o ang kanyang mga pamilya at mga anak. Dahil sa puspusan at alertong pagbibigay ng serbisyo, seguridad at impormasyon ng pulisya upang makaiwas sa mga krimen ang publiko, lubos ang pasasalamat na nais ipaabot ng mamamayan sa mga otoridad. Okay naman po sila, active, wala naman po ako masasabing hindi maganda. Alerto naman po sila lahat. Siyempre, pag nakakita ng pulis, feel mo safety ka. Yung mga bagong ginagawa ng mga kapulisan ngayon, mga kasipagan nila, pagpatuloy lang po. Mata ko sa mga pulis dito, kahit na papano nakakapagtinda kami rito ng hindi nila pinakikialaman. Very much thankful ako kasi mga pulis dito talagang they are attentive very much to the people here, lalong-lalo na pag Friday. Maliban dyan, patuloy naman ang panawagan at panghihikayat ng pulisya sa publiko na dumulog sa kanilang himpilan. Kung tayo man po ay naging biktima, agad-agad tawagan ang 911, tawagan o i-text sa text 2920 kung meron po tayong alam ng mga modus o mga grupo na nambibiktima. O text bato. Mainit ang pagtanggap ng mga taga-Cordillera sa homecoming ni Miss International Kylie Verzosa, kaya naman mahigpit ang isinagawang seguridad ng mga Baguio City Police Office sa isinagawang Grand Parade sa lungsod ng Baguio. Narito at ating subaybayan. Sa pagkapanalo ni Miss Kylie Verzosa ng titulong Miss International, sinalubong siya ng kanyang mga kababayan sa Baguio City sa pamamagitan ng City Government at City Tourism Office sa pagkikipagtulungan ng pambansang pulisya, partikular ang Baguio City Police Office na pinamumunuan ni Police Senior Superintendent Ramil Saculias ay pinaghandaan ang isang nakakabilib at organisadong homecoming, Grand Parade at Charity Dinner bilang pagpupugay sa ating newly crowned Miss International. First and foremost, we are very thankful that Kylie Verzosa is our Miss International, which came from the city of Baguio. The first commitment that the Baguio City Police Office to provide the security to our Miss International will be, first is the provision of the motorcycle that will lead during the motorcade. Then the second of which is the crowd control. We expect that there are the influx of visitors, likewise residents mismo dito sa Baguio, to be gathered around Session Road to watch for the motorcade. Then probably we are deploying the maximum number of personnel to address the crowd control operation. Then the second of which is the anti-pickpocket operations. Because basically, pag marami kasing tao, we expect that there is a rise of pickpocket in the area. Then, for the route that will be undertaken by our Miss International, Miss Kylie Verzosa will be the main route of Session Road. It will be closed, half of which will be closed to traffic. Then he will be going towards Harrison, then going towards the UP Drive, then going towards Bonifacio, then taking up Magsaysay, then going back to the City Hall for a courtesy call to our Honorable Mayor Mauricio Dumogan. Maybe from the starting area until the end of the parade, maybe probably 1 hour. At sa mga manunod po at makisali ito sa event na ito, iwasan po natin, tingnan natin po yung kagamitan natin para hindi tayo mabiktima sa mandurukot o anong mga klase ng criminal act na gagawin itong mga kawatan. Pinangunahan ito ng Baguio City officials at ng ibang government agencies ng Baguio City, kaagapay ang Baguio City Police Office sa kaayusan at kaligtasan nito.
Pinamunuan ni Police Senior Superintendent Ramil Saculias ang mga pulis sa Baguio sa aspeto ng seguridad, police presence, traffic direction and control na pinamalas sa mismong parada na nagsimula sa SM Baguio, papunta sa Session Road, pababa sa Magsaysay Avenue at paakyat ng Baguio City Hall kung saan winelcome siya at pinarangalan ng mga opisyal at kinapanayam ng media. The city of Baguio is very much proud that a Miss International came from the city of Baguio. Much that the Baguio City Police also is involved in all the preparation of his security. So we are thankful that same recognition is provided with our Miss International Kylie Versosa. Nagtapos ang Grand Parade sa Baguio City Hall na walang anumang untoward incident. Binabati ng pulis at Your Service ang lahat ng mga naging bahagi sa homecoming, charity dinner, Grand Parade at lahat ng aktibidad para sa ating bagong reyna. Mabuhay po kayong lahat! Narito ang mga maiinit na balita sa loob ng Philippine National Police na nakalap ng UNTV News and Rescue sa loob ng linggong ito. Tutukan po natin. Nilinis na ni self-confessed drug lord Kerwin Espinosa ang pangalan ni Albuera Leyte Police Chief Inspector Jovi Espinido sa pagtanggap ng umano'y drug money. Ayon kay Philippine National Police Chief Police Director General Ronald De La Rosa, personal niyang kinausap si Kerwin itong weekend at nagulat siya sa pag-amin nitong hindi kailanman tumanggap ng pera mula sa kanya ang naturang police official. Malinis daw si Espinido. Pag tinitiks daw niya, ang sagot sa kanya daw is puro mga biblical verses. Ang sasagot, ayaw daw kumagat sa drug money. Iginiit naman ni General Bato na nananatili ang kumpiyansa niya kay Espinido, subalit hinahayaan muna niyang matapos ang ginagawang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service. Kung action na pag ginawa sa kanya, dahil undergoing investigation, so hindi ko muna siya ni-restrict. Lalo na ngayon na binawi ni Kerwin yung pagkasabi niya na gano'n, na talaga daw matino, ayaw daw magpakurap na opisyal, kaya damor na naniniwala ko sa kanya. Sa ngayon ay si Espinido pa rin ang tumatayong hepe ng Albuera PNP, habang si Espinosa naman ay nananatili sa kustodiya ng PNP Anti-Illegal Drugs Group dahil may inaayos pa umano ito sa kanyang affidavit. Sabay-sabay na aalisin sa serbisyo ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang 174 na pulis na kumpirmadong gumagamit ng ilegal na droga. Ayon kay General Bato, pipirmahan na niya ang dokumento na isinumite ng PNP Internal Affairs Service o IAS na nagre-rekomenda na i-dismiss sa serbisyo ang mga pulis na drug user. Tiniyak naman ni De La Rosa na dumaan sa due process ang gagawing pag-aalis sa serbisyo sa naturang mga pulis. That's according to the procedures. So, yun ang sinasabi sa batas namin pertaining to drugs. Talagang di-dismiss ka agad namin yun. Binalaan din ni General Bato ang mga nasabing pulis na huwag nang tangkain pang bumalik sa serbisyo dahil haharangin niya ito. Sige kayo balik-balik dito sa serbisyo, sakit ng ulo lang binibigay niyo sa amin. Base sa listahan ng Internal Affairs Service, Chief Inspector o Major ang pinakamataas na ranggo, habang non-uniform personnel o NUP naman ang pinakamababa na kumpirmadong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nanindigan si Atty. Lani Villarino na hindi takasang isinasangkot ni Kerwin Espinosa si Albuera Leyte Police Chief Jovi Espinido sa operasyon ng ilegal na droga. Sinabi ng abogado na ang tanging nabanggit lamang ni Espinosa sa Senate hearing noong isang linggo ay ang pagpapakilala ni Espinido kay Ronnie Dayan. But as I said, Kerwin Espinosa is not changing any of his statements in his affidavit. He is not backtracking any statements. He is not changing his statements. He's standing by everything. Yung lahat ng sinabi niya. Gayunman, may hiwalay-aniya silang reklamo laban kay Espinido na walang kinalaman sa illegal na droga, ngunit tumanggi muna siyang idetalye ito sa ngayon. Meron kaming mga issues sa kanya kay Espinido, not necessarily on the drug payolas. But meron kaming mga issues and we have documentary evidences to prove these issues. At saka in due time, we will be taking our legal steps.
Samantala, kinumpirma rin ni Attorney Villarino na pinaghahandaan na rin nila ang paglilipat kay Kerwin sa Witness Protection Program na inaasahan nilang maaaprubahan sa lalong madaling panahon. He's okay and we are anticipating dun sa transfer niya because eventually he will be transferred to the Witness Protection Program of the DOJ. Magpapakalat ng mga tauhan ng Philippine National Police sa mga vital installation sa bansa, lalo na sa tindahan ng mga paputok sa Bulacan. Ito'y upang masigurong hindi makapagtitinda ang mga ito hanggat walang pahintulot ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Bulacan Provincial Director Police Senior Superintendent Romeo Karamat, nais lamang nilang masiguro na hindi na mauulit ang nangyaring pagsabog sa mga paggawa ng paputok sa Bukawi at Santa Maria, Bulacan na ikinamatay ng 5 individual at ikinasugat ng 26 na iba pa. 10% will be staying in the different police station and 90% will be deployed on the streets. So, as you can see, we will have a maximum police visibility on all vital installations. Kaugnay nito, inilabas na ng PNP ang listahan ng mga ligtas at papayagan lamang na itindang paputok tulad ng mga baby racket, bawang, El Diablo, Judas Belt, paper cups, pulling of strings, sky racket o quitis, small triangulo at iba pang kauri ng paputok na ito pagdating sa explosive content. Sa mga pyrotechnics devices naman, ang mga pinapayagan lamang ay ang butterfly, fountain, jumbo regular, luces, Roman candle, mabuhay, sparklers, trompilyo, whistle devices at iba pang mga pailaw. Kailangan aniyang nasa 0.2 grams o hindi hihigit sa 1/3 teaspoon ang explosive content ng mga ito at anumang lalagpas dito ay bawal na. Bawal din ang mga oversized na paputok gaya ng Super Lolo, Giant Whistle Bomb at Goodbye Philippines. Ang mitsa ay hindi dapat mabilis masunog o bababa sa 3 segundo o hihigit naman sa 6 na segundo. Kailangan ding kompleto ang mga ito ng mga requirements na hinihingi ng DOLE tulad ng certification from PNP FEO at BFP at mandatory seminar sa lahat ng empleyado mula sa pinakamababa hanggang sa may-ari. DOLE has observed that there has been a seminar in the previous, but most of the attendees or were only those owner and some key employees of the manufacturers. That's why the DOLE has ordered that all employees, all workers to the lowest level must undergo a seminar. Hanggat hindi ito natutupad, hindi maaaring magbukas o makapagbenta ng paputok ang mga tindahan. Inaharap sa publiko ng Philippine National Police kanina ang 2 naarestong suspect sa tangkang pambobomba sa Rojas Boulevard noong November 28. Kinilala ang mga ito na sina Raison o Rashid Kilala at Jaiher Ginar na pawang mga miyembro ng grupong Ansar al-Khalifa. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, inamin ng dalawa ang planong pagpapasabog sa matataong lugar at unang pinunteriya ang Luneta Park. Una umanong inilagay ni Kilala ang improvised explosive device sa isang basurahan sa Luneta, ngunit hindi ito sumabog. Nakonsensya rin umano ito kaya inilipat ang bomba malapit sa US Embassy. Si Ginar naman ang may hawak ng cellphone na magsisilbi ng triggering device. Gusto nilang ma-recognize sa ISIS na talagang they are pro-ISIS kung nakapagpasabog sila ng bomba at nagkakaroon ng malaking pinsala, malaking casualties. Sa ngayon ay hinahanap pa ng pulisya ang 3 iba pa na umano'y nag-abot ng bomba kay Rashid. Bumalik na umano ito sa Marawi upang tulungan ang Mauti Group laban sa operasyon ng mga sundalo sa lugar. Kaugnay ng mga banta ng terorismo, kinumpirma ni PNP Chief De La Rosa na nasa ilalim pa rin ng Terror Alert Level 3 ang buong bansa. They should expect strong checkpoints. They should expect Oplansita anytime. And they should expect some raids being conducted by our security forces on suspected terrorist personalities and
layers na pwedeng pagtaguan ng mga terorista na yan. Panawagan ni Chief PNP sa publiko na huwag magpanik ngunit maging mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad upang huwag maalusutan ng mga terorista. Sa ngayon ay nananatili sa kustodiya ng Manila Police District ang 2 suspect na mahaharap sa patong-patong na kaso. Illegal possession of firearms and explosives. Yan yung kinakaharap na kaso ngayon. Hindi pa kasama doon sa bomba na pinapasabog nila. Conspiracy to commit terrorism. Under the Human Security Act. Patuloy po nating suportahan ng Philippine National Police, ang programang Project Double Barrel, Oplan Tokhang at PNP Patrol Plan 2030. Huwag po kayong mag-atubiling dumulog o i-report sa amin ang inyong mga reklamo at sumbong upang mabilis po namin itong ma-actionan. Samantala, kung mayroon kayong kakilalang pulis na may natatanging kwento, ibahagi sa amin upang mabigyan natin sila ng pagkilala at pasasalamat. I-browse o pasyalan ang Police at Your Service sa Facebook, i-like ang Police at Your Service page, at i-follow kami sa aming Twitter account at PNP_PCRG. Subaybayan din kami sa news.pnp.gov.ph at mag-text sa PNP text line, i-report mo kay Chief sa 0917-847-5757. Maaari rin po kayo mag-text sa text pato 2286 o tumawag sa hotline 911 o kaya naman ay mag-email sa policeatyourservice@gmail.com. Mapapanood nyo rin po kami via live streaming sa www.untvweb.com. At para naman sa mga episode na gusto ninyong balikan, maaari rin po kayong bumisita sa website ng UNTV News and Rescue. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado, dito pa rin sa nag-iisang public service channel and UNTV News and Rescue. Ako po si Police Chief Inspector Kimberly Munitas, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. At sa ngalan ng ating Chief PNP, Police Director General Ronald De La Rosa, sa Acting Director ng Police Community Relations Group, Police Senior Superintendent Gilberto Cruz, at sa buong hanay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ako po si Police Superintendent Marvin Saro ng PCRG. Ito ang serbisyong hatid ng pulisya para sa bayan. Para sa mamamayan. Police at your service.